Magandang araw mga boss. Panoorin natin ang movie clip na ito. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share kung kayo ay mahilig sa mga movies and series. Magugustuhan mo ito. Let's go! Abala ang mayamang babae sa pamimili sa isang luxury fashion store sa Maynila. Paglabas pa lamang niya sa pinto, agad siyang naging target ng isang sniper. Tinutok ng killer ang kanyang baril sa ulo ng babae, ngunit dahil sa isang empleyada na naglalakad sa kanyang harapan, kaya ang empleyada ang tinamaan ng bala. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos ang personal na bodyguard ng babae at agad siyang pinrotektahan. Sa sandaling iyon, biglang bumuhos ang tubig mula sa fountain sa plaza, bumuo ng isang harang ng tubig na humarang sa paningin ng sniper. Kasabay nito, lumitaw ang isang lalaking may suot na salamin at agad na sinamahan ang babae upang protektahan siya. Nang mapagtanto ng killer na nabigo ang kanyang plano, lumipat siya sa paggamit ng isang machine gun at tinarget ang isang lawas ng gasolina upang lumikha ng pagsabog na papatay sa babae. Gayunpaman, nakita ng lalaki ang bawat kilos ng killer. Muling sinamantala ang pagbuhos ng fountain, hinila ng lalaki ang babae patungo sa kanyang sasakyan. Dahil pagmamayari ito ng isang mayamang babae, may pambihirang bulletproof ang sasakyan. Sa huli, matagumpay silang nakatakas mula sa sentro ng lungsod patungo sa isang tahimik na lalawigan. Doon muling tinanong ng babae ang lalaki kung sino siya. Nauutal na sinabi ng lalaki na isa lamang siyang simpleng nagdaraan. Ipinahayag niyang aksidente lamang niyang nasaksihan ang pag-atake at nagpasya siyang iligtas siya. Ngunit siyempre, hindi naniwala si Wansu sa kanyang paliwanag. Gayunpaman, dahil sa sitwasyon, napilitan siyang magkunwaring nagtitiwala sa lalaki. Ilang sandali pa, natapos ng lalaki ang pagkumpuni ng sasakyan at natuklasan pa niya ang isang tracking device na nakatago rito. Nang makita ito, gumawa siya ng palusot na sila ay sinusubaybayan kaya hindi pa sila maaaring bumalik sa lungsod. Subalit, hindi madaling malinlang si Wansu. Humiling siya na makahiram ng telepono ng lalaki upang subukan ang kanyang reaksyon. Nang subukan niyang tawagan ng pulis, muling gumawa ng dahilan si Duyon. Sinabi niyang may mga espiya sa loob ng pulisya na maaaring humadlang sa kanya. Matapos nito, dinala niya si Wansu sa kanyang bahay. Salungat sa inaasahan ni Wansu, hindi marangya ang bahay ni Duyon. Isa lamang itong simpleng tahanan na may ordinaryong kasangkapan. Wari isang karaniwang bahay lamang ito. Ang talagang nagpakalma kay Wansu ay ang pagbibigay ni Duyon ng kanyang telepono. Hinayaan pa niyang malaya itong gamitin upang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Iniwan din siya ng lalaki sa sala at nagtungo sa banyo upang maligo. Ipinakita ng kilos na ito na wala siyang balak bihagin si Wansu. 10 minuto ang lumipas, lumabas si Duyon na basa pa ang katawan. Ang kanyang matipunong pangangatawan ay nagdulot ng kaunting pag-aalinlangan kay Wansu. Napansin niyang hindi pa ginagamot ang sugat ng lalaki, kaya kusa siyang lumapit upang ito ay gamutin. Matagal nang hindi siya nakalapit ng ganito sa isang lalaking hindi ang kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng maaaring iniisip ni Wansu, nanatiling magalang si Duyon at iniabot lamang sa kanya ang isang basang tela upang linisin ang dumi sa kanyang mukha. Ang kanyang maginoo at maingat na mga kilos ang nagpalapit sa kanila. Nang marinig ni Wansu na nais siyang dalhin ni Duyon sa embahada, bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang pagkadismaya. Ilang sandali pa, dumating din sa embahada ang vice-presidente ng kumpanya na siya ring asawa ni Wansu. Gayunpaman, anuman ang itanong ni Yonggok, nanatili pa rin ang malamig na ugali ni Wansu. Hindi siya nagpakita ng reaksyon hanggang sa itanong ng pinuno ng security team ang tungkol sa isang saksi. Sa kasamaang palad, huli na nang dumating ang team leader. Matapos tapusin ang kanyang pahayag, tahimik na umalis si Duyon. Ngunit nang makita ng team leader ang pirma sa ulat, nagulat siya. Napag-alaman niyang hindi lang basta isang junior sa security unit si Duyon, kundi isang talento na matagal na niyang gustong kunin. Sa katunayan, nagkasundo na silang magkita 2 araw bago ang insidente. Ngunit ngayon, nagkita silang muli sa isang kaso ng asasinasyon. Napakahirap ipaliwanag ng pagkakataong ito. Samantala, sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa, nagsagawa ng press conference si Wansu. Sa harap ng media, matibay niyang idineklara na siya ay naging target ng mga kaaway dahil sa kanyang gawaing pangkawang-gawa. Gayunpaman, hindi siya natatakot at determinado siyang ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain. Dahil dito, nakuha niya ang atensyon ng publiko. Ngunit parehong nagalit sina Yonggok at ang tagapangulo ng pamilya na siya ring biyenan ni Wansu. Sa matinding galit, binasag pa ng biyenan ang TV at matinding pinagalitan si Wansu. Kinabukasan, dumalo sina Wansu at ang kanyang asawa sa isang pampamilyang pagtitipon. Sila ay kilalang kilala sa mataas na lipunan dahil hindi lang tagapagmana ng conglomerate si Yonggok, kundi itinuring din siyang perpektong asawa ng maraming babaeng Koreano. Samantala, si Wansu ay hindi lang isang kampiyon sa golf kundi isang kilalang pilantropo rin. Maging ang isang pinuno ng tribo ay nagbigay ng donasyong 500 bilyong won para sa kanya. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pagtitipon, binigyan ng tusong sulyap ni Hipag si Yonggok at palihim silang lumabas ng venue ng magkasama. Sa kabila ng pagtatangkang pigilan sila ng pinuno ng security team, sinabi ni Yonggok na kailangan lang niya ng 5 minuto. Ngunit makalipas lamang ang 3 minuto, lumapit sa kanya ang anak ng kanyang kapatid at sinabing namimiss nito ang kanyang ina at inaantok na. Sa ayaw at sa gusto niya, napilitan si Wansu na lumabas upang hanapin ito. Sinubukan siyang pigilan ng pinuno ng security team ngunit nabigo. Wala siyang nagawa kundi magtalaga ng bagong bodyguard upang sundan si Wansu, sa paambang baka mawalan ng kontrol ang ginang ng conglomerate. Gayunpaman, ang lugar ay tahanan ng mga pamilya ng conglomerate, kaya't maaari lamang magbantay ang mga bodyguard sa labas.
Pagpasok ni Wansu sa silid, agad niyang naramdaman ang init ng atmosfera. Nang buksan niya ang ilaw, bumungad sa kanya ang isang maselang eksena sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang hipag. Nang subukang magpaliwanag ng hipag niya, simpleng sagot lang ni Wansu, hindi sila dapat nahuli. Ipinahiwatig nito na alam niyang nakikipagkita ang kanyang asawa sa maraming ibang babae. Ngunit matigas ang ulo ng kanyang hipag at tinanong kung matagal na ba itong alam ni Wansu. Hindi siya sumagot ng direkta. Sa halip, ipinahayag niya ang kanyang galit sa kawalan ng kakayahan ng dalawa na unawain ang sitwasyon. Maraming mamamahayag sa labas. Hindi ba nila iniisip ang reputasyon ng pamilya? Ngunit hindi pa ito ang tamang oras para sa paliwanag. Nang umabot na ang party sa bahagi ng pagsasayaw, hinarap ni Wansu ang maduming kamay ng kanyang asawa at walang pag-aalinlangan itong hinawakan. Sa gitna ng paghanga at palakpakan ng mga bisita, ngumiti ang mag-asawa at lumakad patungo sa dance floor. Isinayaw nila ang isang perpektong sayaw ng isang huwarang mag-asawa. Pagkatapos ng party, pinindot ni Wansu ang doorbell ng silid ng kanyang biyenan. Gaya ng inaasahan, ang kanyang hipag ang nagbukas ng pinto. Sa harap ng kanyang biyenan, ang tagapangulo ng conglomerate, naging malinaw ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang babae mula sa kanilang postura. Mariing inutusan ng biyenan ang kanyang anak na umalis. Bagaman ayaw ng hipag, sumunod siya. Nang silang dalawa na lang ang natira, tumigil si Wansu sa pagpapanggap. Lumingon siya at dumiretso sa bar upang magbuhos ng alak para sa sarili. Sa galit, hinagis ng kanyang biyenan ang isang pahayagan sa kanya. Agad namang gumanti si Wansu sa pamamagitan ng pagbato ng kanyang baso ng alak, pati na rin ang lahat ng iba pang baso sa bar, sa sahig. Sa nakita niya, lalong nag-alab sa galit ang kanyang biyenan. Tinanong ni Wansu kung ano ang problema at sinabihan itong magsalita na. Sinagot siya ng matanda na narinig niyang alam na ni Wansu ang tungkol sa relasyon ni Yongguk at ng kanyang hipag. Matalim na sumagot si Wansu, alam na yon ng biyenan, hindi ba? Lumabas na ang mismong biyenan niya ang nag-utos sa hipag na akitin si Yongguk upang mahuli ni Wansu. Pagkatapos noon, aasahan niyang si Wansu mismo ang maghain ng diborsyo. Sa sandaling mangyari ito, gagamitin ng matanda ang prenuptial agreement upang makuha ang buong kontrol sa isang subsidiary ng conglomerate. Bago pumanaw, ipinagkatiwala ng dating chairman kay Wansu ang pinakamahalagang subsidiary. Ngayon, kahit gusto ng biyenan niyang kunin ang anuman mula rito, kakailanganin pa rin niya ang pahintulot ni Wansu. Sa kabila ng panlabas na kalmado, si Wansu ay nilunod na lamang ang kanyang lungkot sa alak ng pribado. Pinaalis pa niya ang lahat ng kanyang mga bodyguard. Habang siya ay hindi na maayos makalakad dahil sa epekto ng alak, dumating si Duyon, ang bagong bodyguard, sa tamang sandali. Dahil sa malaking agwat ng kanilang estado, ayaw ni Wansu na hawakan siya ni Duyon. Ngunit nang pumasok siya sa elevator, tila wala namang balak si Duyon na sumunod sa kanya. Ngunit bago pa man tuluyang magsara ang pinto ng elevator, pinindot ni Wansu ang buton upang muling buksan ito at sinenyasan si Duyon na pumasok. Bagaman nag-aalangan, sumunod si Duyon sa kanya paakyat. Inihatid niya si Wansu hanggang sa kanyang silid. Kung sinadya man ni Wansu o talagang lasing siya, nahulog niya ang lahat ng hawak niya habang hinahanap ang susi ng kanyang silid. Nang makita ito, wala nang nagawa si Duyon kundi isandal siya sa pader at pulutin ang keycard para sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang nagtanong si Wansu kung dapat na lang ba niyang patulugin si Duyon sa kanyang silid ngayong gabi. Nang hindi sumagot si Duyon, inulit niya ang alok at muling tinanong kung gusto ba nitong matulog kasama niya. Dahil sa walang pakialam na tugon ni Duyon, pumasok si Wansu sa silid ng may panghihinayang. Pagkatapos, nagkunwari siyang nadapa upang akitin si Duyon na pumasok. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaglag ang keycard sa labas. Sa parehong oras, naiinis na rin si Yongguk at nagpasya siyang puntahan si Wansu habang lasing. Sa sandaling iyon, tinulungan ng bodyguard si Wansu na sumandal sa pader. Sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata at nagkatinginan ng matindi. At nang tila malapit na nilang lampasan ang limit, biglang kumatok ang kanyang asawa. Sa kabutihang palad, maayos pa rin ang kanilang kasuotan. Akma nang bubuksan ni Duyon ang pinto nang bigla siyang hinila ni Wansu at sinenyasan na manahimik. Agad na napansin ni Yongguk ang keycard na nakakalat sa sahig. Nang yuyuko na siya upang pulutin ito, biglang lumitaw ang pinuno ng mga bodyguard at inabot ang keycard. Matapos tulungan si Yongguk sa pagkuha sa keycard, tumayo ang pinuno ng mga bodyguard sa harap ng pinto upang harangan siya. Matapos umalis si Yongguk, tahimik na ipinasok ng pinuno ng security team ang keycard sa puwang ng pinto. Hindi tiyak kung nalaman niya ang sikreto ng dalawa. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo si Wansu sa kama na nakapantulog habang lumabas naman ng silid ang bodyguard. Gayunpaman, maayos pa rin ang kanyang kasuotan. Kinabukasan, kailangan na nilang bumalik sa South Korea. Habang nasa biyahe, hindi nag-usap ni minsan sina Wansu at Duyon ni hindi man lang nagkatitigan. Bilang asawa ng isang tagapagmana ng conglomerate, nakatayo ang kanilang pangunahing villa sa gilid ng bundok. Mahigit 10 minuto ang biyahe mula sa pangunahing tarangkahan patungo sa mismong villa. Bilang bagong bodyguard, hindi lamang inilagay si Duyon ng pinuno ng security team sa basement na pinakamalapit sa hagdan, kundi itinalaga rin siyang personal na bodyguard ni Wansu. Hindi malinaw kung ito ay sinadya o nagkataon lamang. Habang inaayos ang kanyang mga gamit, aksidenteng nalaglag ni Duyon ang isang picture frame kung saan may nakatagong memory card. Bigla niyang naalala ang kanyang kaibigan na bago bawian ng buhay ay matuwid pang sabihin ang dalawang salitang, ang litrato. Posible kayang ito ang dahilan ng pagkakasangkot at pagkamatay ng kanyang kaibigan. Dali-daling isinaksak ni Duyon ang memory card sa kanyang tablet. May 3 video lamang sa loob nito. Walang ingat niyang pinanood ang isa sa mga video. Ito ay isang surveillance footage ng kanilang estate. Habang pini-fast forward niya ang video, biglang lumitaw ang isang lalaki. Ito ay ang dating chairman ng conglomerate.
Marami ang nagtatanong tungkol sa misteryosong pagkamatay nito, at ngayon, napagtanto ni Doyon na ang kanyang kaibigan ay pinatay dahil sa footage na ito. Samantala, matapos matuklasan ang pagtataksil ng kanyang asawa, nanatiling kalmado si Won-soo nang harapin ang kabit nito. Nalaman ni Won-soo ang tungkol sa pagtataksil mula pa noong unang dinala ng babae ang kanyang anak sa kanilang tahanan. Ang unang pagkikita ni Won-soo at ng kanyang hipag ay naganap hindi pa man nagtatagal matapos ang kanilang kasal. Mula noon, kinailangan ni Won-soo na tiisin ang lahat at isilang ang isang anak para kay Yongguk. Kung hindi lamang namatay ang kanilang anak sa isang aksidente habang nag-isking, hindi sana lumayo ng husto ang kanilang relasyon. Gayunpaman, hindi inakala ni Won-soo na ganito katindi ang determinasyon ng kanyang hipag na agawin ang kanyang posisyon. Hindi lang siya nabigong kumbinsihin itong manirahan sa ibang bansa, kundi natuklasan din niya ang isang napakalaking lihim. Tinanong siya ng kanyang hipag kung alam ba niya kung bakit siya pinakasalan ni Yongguk. Dahil nagkakilala sila habang gumagawa ng gawaing pangkawang gawa, palagi niyang inakala na umibig sila sa isa't isa sa unang tingin. Subalit, isiniwalat ng kanyang hipag na noong panahong iyon, hindi lang siya ang kinakasama ni Yongguk, may isa pa siyang kasintahan na kilala ng publiko. Ngunit, namatay ang kasintahan nito dahil sa drug overdose. Bilang resulta, napilitan si Yongguk na pumunta sa Africa upang ligawan si Won-soo, na noon ay kilala bilang charity angel, upang muling mabuo ang kanyang reputasyon. Ang ikinagulat ng kanyang hipag ay ang kawalan ng anumang reaksyon mula kay Won-soo matapos marinig ang lahat ng ito. Wala ni bakas ng pagkabigla o pagdadalamhati sa kanyang mukha. Dahil dito, tinanong siya ng kanyang hipag kung balak ba niyang makipagdiborsyo. Ngunit syempre, hindi basta-basta ipagkakaloob ni Won-soo ang gusto nito. Hindi nasiyahan ang kanyang hipag, kaya nagtungo ito sa kanyang biyenan at isiniwalat ang lahat ng nalalaman. Matapos makinig, nanahimik sandali ang kanyang biyenan at nag-isip. Pagkatapos ng lahat, hindi naman niya dinala pabalik sa bansa ang kanyang manugang at apo upang protektahan ang lahi ng pamilya, kundi upang mapaalis si Won-soo. Ngunit ngayong nabigo ang kanyang plano, itinaboy niya ang kanyang manugang at agad na tinawagan ang kanyang abogado. Matapos makumpirma ang relasyon ng bata sa kanilang pamilya, agad niyang iniutos sa abogado na maghanda para sa isang opisyal na pictorial ng pamilya, sabay sabing tatapusin na niya ang lahat kinabukasan. Kinabukasan, maingat na inihanda ang lugar para sa family photo session. Habang inaayusan siya ng makeup artist, nakaramdam si Won-soo ng matinding lungkot. Wala ni isa sa kanyang paligid ang maaaring makatulong sa kanya, at sa sandaling iyon, ang tanging nais niya ay may makakausap na mapagkakatiwalaan. Pagdating niya sa lugar ng pictorial, nakita niya ang bata na nakaupo sa isang upuan. Agad niyang naunawaan ang sitwasyon, nais ng kanyang biyenan na opisyal na tanggapin ang kanyang hipag at ang anak nito bilang bahagi ng pamilya. Lumingon siya kay Yongguk at nakita niyang nakatingin ito sa kanya nang may mapanuksong ngiti. Agad siyang lumapit sa kanyang biyenan at tinanong ito. Dahil lang ba sa hindi niya hinayaang gamitin ng matanda ang pera ng grupo, kaya kailangan nitong gawing pampubliko ang usaping pampamilya. Sa kanyang pagkagulat, biglang iniba ng biyenan ang usapan at binanggit ang yumaong anak ni Won-soo. Anya, si Won-soo mismo ang pumili na hindi ipaalam sa publiko ang pagkamatay ng kanilang anak. Sa halip, sinabi niyang nasa ibang bansa ito upang mag-aral. Ngayon, ayon sa kanyang biyenan, ito na ang perpektong pagkakataon upang palitan siya. Nagdulot ng matinding pagkasuklam kay Won-soo ang mga salitang iyon. Hindi lang nais ng kanyang biyenan na kilalanin ang bata bilang bahagi ng kanilang pamilya, kundi gusto rin itong siya mismo ang magpanggap na ina ng bata. Ano man ang mangyari, kailangang kunan ng larawan ang pamilya sa araw na ito. Walang magawa si Won-soo kundi maupo sa harap ng kamera na may malungkot na ekspresyon. Ang higit pang nagpatibay sa kanyang determinasyong lumaban ay ang desisyon ng kanyang biyenan na ilipat ang bata sa silid ng kanyang yumaong anak. Inutusan pa nito ang mayordoma na itapon ang lahat ng gamit ng kanyang anak. Bagaman nais lang ni Won-soo na mapag-isa, ang sakit at galit na kanyang nadama ang nagtulak sa kanya upang magmaneho ng napakabilis. Paglabas pa lang niya ng pinto, muntik na siyang makasagasa. Sa kabutihang palad, dumating si Doyon sa tamang oras. Wala siyang sinabi at basta na lamang sumakay sa sasakyan. Kahit ilang beses siyang pinalayas ni Won-soo, nagkunwari itong hindi niya naririnig. Ang tungkulin niya ay protektahan si Won-soo. Iginiit ni Won-soo na gusto lang niyang mapag-isa. Sinagot siya ni Doyon na maaari naman siyang magpanggap na hindi siya naroon, na mag-isa lang talaga siya. Masasabi niyang ang kanilang relasyon ay hindi lamang isang ginang at isang bodyguard. Walang nagawa si Won-soo kundi magkompromiso. Sa katunayan, wala namang nangyari noong gabing iyon. Gayunpaman, matapos siyang 3 beses tanggihan ni Doyon sa isang gabi, nais na siyang tanggalin ni Won-soo. Sa ayaw at sa gusto niya, napilitan si Doyon na ibunyag ang kanyang tunay na dahilan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kaibigan ay pinaslang ilang buwan na ang nakalipas. Ang pumatay dito ay siya ring nagtangkang paslangin si Won-soo noong nakaraang araw. Bagaman nabigo ang asasinasyon, tiyak na hindi pa rito nagtatapos ang panganib. Dahil dito, pinili ni Doyon na protektahan si Won-soo, hindi lang dahil sa tungkulin kundi bilang paghihiganti para sa kanyang kaibigan. Sinabi niya kay Won-soo na manatili ito sa kanyang tabi mula ngayon. Ipoprotektahan niya ito. Tinupad ni Doyon ang kanyang pangako. Ngunit nang makita niyang tinatapik ni Won-soo ang buhangin sa kanyang mga paa, bigla siyang lumuhod at pinunasan ito gamit ang kanyang panyo. Ang aksyong ito ay malinaw na lumampas sa dapat na hangganan. Kaya nang makabawi si Won-soo sa kanyang ulirat, agad niyang pinaalalahanan si Doyon na manatili sa kanyang papel bilang isang bodyguard. Ngayon, hindi nais ni Won-soo na bumalik sa bahay ng kanyang biyenan, kundi sa isang villa sa bundok. Subalit, pagkahinto nila ng sasakyan, nakita nilang nasa loob na si Yongguk. Sa sandaling iyon, napansin din ni Yongguk ang pagiging malapit ni Won-soo at Doyon. Kaya nang makapasok si Won-soo sa loob, hindi inaasahang sinabi ni Yongguk na gusto niyang magkaroon sila ulit ng anak. Idinagdag pa niyang mahal niya ito. Ngunit, syempre, agad siyang tinanggihan ni Won-soo.
Sinabi niyang kahit matamis ang mga salita, kailangang isaalang-alang ang sitwasyon at tamang pagkakataon. Ang ginagawa ni Yongguk ay wala kundi isang kahihiyan sa kanyang sarili. Dahil dito, sinubukan pa ni Yongguk na pilitin si Wonsu. Nang masaksihan ito, agad na sumugod si Doyon upang pigilan si Yongguk. Ang aksyong ito ay hindi dapat ginawa. Si Yongguk pa rin ang vice-presidente ng korporasyon. Si Doyon ay isa lamang bodyguard. Wala siyang karapatang makialam sa alitan ng mag-asawa. Sa kabutihang palad, agad na sinabi ni Wonsu na gusto niyang umalis. Dahil dito, naiwasan ni Doyon na mapagbuhatan ng kamay ni Yongguk. Gayunpaman, matapos ang insidenteng ito, malinaw na ipinakita ni Yongguk ang kanyang selos kay Doyon.